Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa loob ng tahanan ni Ate Yason Bautista. Siya po, si Yason. Ayan. Kumaway po siya, no? Praise God. God is good all the time. Narito po ako para magdala ng mabuting balita. Ayon sa kasulatan dito po sa Women, ang Biblia ng mga pastor. Yan. Itong kasulatan po na ating gagamitin ay merong 13 simbahan na magkakasama. Na itong 13 simbahan, sila po ay sumasangayon sa turo at aral ng kasulatang ito. Ito. Yan. 13 churches. Kaya, iba-iba pong denomination yan, pero nagkakaisa sa turo nito. Kaya, patas. Wala siyang personal na interes. Hindi niya sabihin, ay, hindi naman tama yung araw. Walang ganyanan. Kasi nandito yung mga pangalan nila. Ibig sabihin, napagkasunduan nila na itong Women Bible na ito, silang 13 simbahan, denomination, ay sangayon sa turo at aral na nakasulat dito. Yan. Kaya dito tayo kukuha ng aral ngayon na ating pag-aaralan at kasaysayan nangyayari sa ating bansa. Yan. Pero bago tayo pupunta sa main subject o yung salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang tulong at patnubay ng Panginoon Diyos upang siya ang gumabay sa bawat isa sa atin. Kasi po, pag salita ng Diyos, kailangan pinapasa Diyos mo. Hindi po pwedeng hindi mo ipasa Diyos yan. Kasi sisingit at sisingit ang demonyo. Ganon po ang gagawin niya kapag wala pong tulong ng Diyos. Kaya tayo po ngayon ay panandalian lalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang hingin po ang kanyang patnubay. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa pangunahan mo po kami ni Ate Yason sa aming pagbubulay ng iyong mabuting balita o ebanghelyo, the good news, the good tidings, upang kami po ay maginabang sapagkat ang iyong turo taral ay totoong kapaginabang. Salamat po at pagkain nito ng aming kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang epistola. Anong sabi ni Jesus? Dito po ang mababasa natin sa Mateo. Tignan nyo po ang comparison na ginawa ni Jesus. Tao at Diyos. Comparison ha. Dito po sa chapter 10. Ang sabi niya sa 26, kahit huwag kayong matakot sa kanila. Yung kausap ni Jesus, ang sabi niya, huwag kayong matakot sa kanila. Ibig sabihin, merong mga papatay sa inyo. Pero huwag kayong matakot. Ha? Ano sabi niya? Walang matatago na di malalantad at walang malilihim na di mabubunyag. Yung pala, huwag kang matakot. Total, mabubunyag din yan. Yung lihim na yan, mabubunyag yan. Walang lihim na di mabubunyag. Halimbawa, nabunyag ba yung pagpatay ni Duterte? Nabunyag. Kaya nga nandun sa Netherlands, nakakulong na siya. Mag-4 na buwan na siya nakakulong doon. Nabunyag ba? Opo. Yung paggamit niyang pagpatay niya sa Davao, doon sa firing range sa Davao,
na kung saan inimbestigahan ni Laila de Lima kasi sa human right nung araw, nakakuha po sila ng buto ng taho doon sa firing range sa Davao. Nabunyag yun. So inamin niya, doon sila nagpa-practice ng baril at doon din sila, alam niyo na, isa lang yun na, pero ang dami. Ayan, nabunyag. Yung ginawa ng administrasyon niya, nabunyag sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya nandun siya ngayon sa Netherlands. Tingnan niyo po ang utos ng Diyos. Dito po sa Exodo. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Chapter 20, verse 13. Huwag kang papatay. Anong utos ng Diyos? Huwag. Pag sinabi ng Diyos, huwag, inuutosan ka. Sinong inuutosan ng Diyos? Tao. Alin daw ang gagawin ng tao? Huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Pumatay. At sabi ni Jesus, basahin natin sa 26, 10:26 na Mateo, huwag kayong matakot sa kanila. Ang alin? Yung pumapatay. Walang matatago na di malalantad at walang malilihim na di mabubunyag. Yung ba pagpatay niya doon sa firing range, hindi ba lihim yun? Lihim yun. Ngayon lang napulgar eh. Matagal na yun, mayor pa lang siya. Naging vice mayor pa. Naging kongresista pa. Naging presidente pa. Matagal, hindi ba? Tama si Jesus. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya nabunyag na nga. Kaya inaresto siya. Sinong umaresto sa kanya? Si General Torre na ngayon ay Chief PNP. Anong sabi nila? Yung mga kapanalig ng Duterte, kinidnap si Duterte. Sinong kumidnap? Lalabas ngayon, ang kidnapper pala pulis na. Hindi lang basta pulis, general pa. Hindi ba general si Torre na CIDG? Noon si CIDG siya, general na siya. 2-star na siya. Ngayon hindi na po siyang 4-star. PNP chief. Hindi ibig sabihin pala, ang kidnapper pala ni Duterte, pulis mismo. At general pa. Alam niyo yung mga kapanalig ni Duterte, di ba nagamon yung anak niya? Suntukan. Pinalagan ba siya ni General Torre? Hindi niya pinalagan. Anong sabi ni Bongbong nung nagsalita siya sa kanyang sona? Isa si Torre na champion. Kaya tuwa-tuwa si Torre, nakaputi siya. Yung ngiti niya talagang todo. Pinalakpakan. Bakit? Nanalo siya by default. Bakit? Hindi dumating si Basti. Sipin mo, nagamon ka. Nang tinanggap ang amon mo, hindi ka sumipot. Tumakbo ka ng Australia. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong matakot kay Duterte pumapatay. Okay, tuloy. Ito, sa 28. Huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang Diyos, na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Anong sabi ni Jesus?
Huwag kayong matakot sa bumapatay kahit na presidente pa yan. Tao lang yan eh. Matakot kayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may otoridad na yung katawan mo at kaluluwa mo itatapos sa impyerno. Naalala niyo sinabi ni Duterte nung araw? Ako gusto ko makarating sa impyerno. Ihintayin ko kayo doon, sabi niya. Kasi sa impyerno, maraming magaganda. Manyak pa eh. Yan nasabi ko naman. Ay, wag naman. Suluin mo na yung impyerno. Talagang papunta naman talaga siya sa impyerno eh. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pumatay siya eh. Paano pa yung mga pinapatay niya? Na naka-record sa PNP sa panahon ni Bato. Ilang libo. Yung sinabi ko nung mayor pa lang siya sa sa Davao doon sa firing range. Ang inamin niya ron 6 ang pinatay niya. Kaya papunta siya ng impyerno. Siya naman ang sabi. Kasi nga daw, maraming magaganda sa impyerno. O naalala niyo yung sinabi niya nung araw, yata ako pwedeng mabuhay na walang babae. Kita mo, nasa Netherlands naman na Bulgar, meron naman pala siyang babae. Diba? Talagang tama ang Panginoong Yesus. Walang lihim na hindi sasabog. Sumabog ka. Yung pangalawa niya nga sa, di ba nagselos? Nilagyan ng for sale yung bahay nila sa Davao. Okay. Ang sabi ng Panginoong Yesus, matakot tayo sa Diyos. Ngayon, tignan naman natin ang mga ngaral ng Diyos. Ano naman ang sinabi niya sa kanyang epistola? Eto, tignan natin kung ano yung nakalagay. Ang mga ngaral ng Diyos. Eto. Ang sabi rito, mga ngaral, chapter 1, verse 1. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. 12. Ako ang mga ngaral ay naging ari ng Israel. Yung palang mga ngaral ng Diyos, hari pala ng Israel. Okay, tingnan naman natin dito sa chapter 12. Verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga hutos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Anong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos. Pangalawa, sundin mo ang kanyang hutos. Sabi ng Diyos, huwag ka pumatay. Yung salitang wag, utos nga yun eh. Huwag kang tatawid dyan, nakakamatay. Di ba sa mga highway ganyan na nakalagay? Sedya. Anong nakalagay na karatula? Huwag kang tatawid dyan, nakamamatay. Anong nakalagay? Huwag. Pag sinabi ng Diyos huwag, inuutosan kanya na huwag mo nang gawin ang gusto mo. Anong ginawa ni Duterte? Natakot ba sa Diyos? Hindi! Ginawa niya ang gusto niya. Nang tinanong siya sa imbestiga, Mr. President, ilan na ba yung pinatay mo? Walang kagatol-gatol lang, sabi niya, 6 eh. Ang tanong na uli, alam niyo po ba yung ganitong firing range? Binanggit eh. Oo, alam ko yan. Doon kami nagpa-practice eh. Yung salita niya, siya rin ang naging rason.
Ah, anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. Sa pala yun. Paano yung huwag kang magnanakaw, sabi ng Diyos? Kita nyo? Sabi ng Panginoon, talagang hindi ano yan. Akala nyo lang hindi mabubunyag. Mabubunyag yan. Eh yung kaibigan niya, sanggang dikit. Apollo Carion Kibulok. Sabi ng iba, Kibulok. Yung kibul ay ginawang Kibulok. Ah. Nabulgar ba? Yung kanyang kamanyakan? Sipin nyo, 9 years old, dinasawa. Ah. Nabunyag ba? Nabunyag. Pero matagal bago nabunyag yung sa kanya. Nasaan ngayon si Kibulok? Eh di umibas ng bakal. Kanya lang, dito lang sa Pilipinas. Eh kanya sa Gandikit, si Duterte. Eh imported yung bakal. Kasi nasa Netherlands. At dun masarap ang pag-chicha. Pag nagkasakit ka, timano may doktor. Eh dito, mamamatay ka na, wala pang doktor. O kung may doktor man, wala na maggamot. Kung pagkaraniwang kang tao, di ba? Mamamatay ka kasi walang gamot. Eh bakit? Puro kasi corruption dito sa Pilipinas. Kurap dito, kurap doon, kurap dito, kurap doon. Sabi nga ng nasa ibaba, kung yan nasa itaas na nangungurap, kami pang hindi mangungurap. Kaya kung minsan mayroong mga chairman, aba, ang ganda ng bahay. E samantalang ang sweldo ng chairman, magkano lang? Huwag ka nang magtaka. Kurap dito, kurap doon. Sila nga kumukurap. Eh, ako, kurap, di ako. Di ba ganon ang kalakaran ng Pilipinas? Oh, nung panahon ni GMA, top notcher tayo. Sa buong mundo, number 1 kurap. Philippines. Isipin nyo, nag-number 1 din. Kanya lang, hindi sa mabuti. Saan? Korupsyon. O sino ba presidente nun? Di ba si GMA? Ano? Ang Biblia po ang nagbubulgar ng tao. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng mga ngaral ng Diyos, matakot ka sa Diyos. Anong pangalawa? Sundin mo. Sundin mo. Kapag nagsalita ba yung mga ngaral ng Diyos, salita ba ng Diyos yun? Aba, siyempre, mga ngaral nga siya ng Diyos eh. Parang si Jesus. Tingnan ninyo si Jesus. Si Jesus mga ngaral din po. Pero ano sabi ni Jesus? Ayon sa Biblia, hindi tayo gagamit ng kung ano-ano. Babasa tayo ng kasulatan. Ito, sinabi niya ang ating Panginoong Yesus. 12:49 ng Juan. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag ko. Lahat na sinabi ni Jesus, lahat na pinahayag ni Jesus, saan galing yon? Sa aking Ama, sabi niya. Mangangaral si Jesus. 3 taon. Yung mangangaral sa Old Testament, ari ng Israel. Pareho ba sinabi? Pareho. Ano sabi ng mangangaral ng Israel? Matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Matakot kayo sa Diyos! Sapagkat siyang may kapangyarihan maglublob sa inyo sa impyerno ng iyong katawan at kaluluwa. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao pumapatay ng kapwa-tao. Yung pagpatay, nakakatakot yan eh. Pero pag nasanay na,
Kumbaga parang ganito, pag first time mo pumatay ng tao, matatakot ka. Pero pag nasanay ka na, ang tingin mo sa mga tao, hayop na pinapatay mo lang. Ah. Alam niyo yung pagpatay ng hayop? Napanood ko yung kay Chavit Singson eh. Alam niyo ba si Chavit? Sino si Chavit? Kumpare ni Erap sa wedding. Isa sa mga testigos kaya nakulong si Erap eh. Ay, natanggal sa pagiging presidente. Ano sabi ni Chavit? Nung napanood ko siya sa napanood ki kanino yung mga dalawang vlogger yun eh. Okay, hindi ko na sila babanggitin, baka sisikat pala sila. Pero sa abroad, bago ka pumatay ng mga hayop, binibigyan ka muna ng otoridad ng gobyerno at magbabayad ka. Kahit pa paano, yung gobyerno nagbibigay ng otoridad na pwede ka pumatay ng hayop, pero yung hayop na papatayin mo, kailangan yung mga ganitong hayop. Merong kondisyon, magbabayad ka nga lang. Kaya may mga picture si Chavit Singson na yung napatay niya, meron siya litrato. Merong permit, hindi ka basta pwedeng pumatay. Eh sa Diyos walang permit eh. Huwag kang pumatay ng tao, ng kapwa mo tao. Eh ano ginawa nila? Pinapatay nila yung kapwa nila. Kapag ayaw nila sa kanila. Nang dahil sa political ambition. Alam nyo kung wala naman kayong tinatagong kaindik-indik na kawalang yan, ba't ka kailangan matakot? Ba't ka kailangan pumatay? Hindi. Yun nga po ang nakalagay sa Biblia, panguli. Kaya nasabi ni Apostol Pablo na walang matwid kahit na isa. Sa kanyang panahon ito ha. Bakit nasabi ni Pablo na walang matwid kahit na isa? Kahit yung sarili niya, hindi niya sinabi ng ay ako matwid ako eh. Wala nga, sabi niya kahit na isa eh. Ito po. Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Bakit? Verse 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Naniniwala silang may Diyos. Sumisimba pa nga sila eh. Yung si Kibulok. Ako na nga ang Kristo ngayon eh. Grabe, di ba? Si Kibulok nagtayo ng reliyon. Isipin niyo po yan. Maliwanag. Kaya pala sabi ni Pablo, walang matwid kahit isa kasi nga, wala nang takot ang tao sa Diyos. Siyempre, pag wala ka ng takot, natural, lahat ng gawin mo na lang. Pati yung pagpatay ng iyong kapwa, pag hindi mo sa kursunada. Nakita niyo yung sa balita kahapon? Ginupit lang ha! Tapos umuwi, pagbalik may dala ng... Diba? Tingnan niyo po ang kriminalidad sa Pilipinas. Nagpagupit lang. Hindi niya lang nagustuhan yung gupit. Sabi nga ng barbero, sinunod ko naman yung gusto niya eh. Wala na tayong magagawa. Walang takot sa Diyos yung posto yan. Kaya kung meron, isipin niyo, umalis na pagkatapos, bumalik pa eh. Dahil lang sa, kaya sabi nung asawa ng barbero, dahil lang sa gupit. Buti hindi siya namatay. Dito lang natamaan dito. Sa pisngi. Paano kung namatay yun?
Di po ba? Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na dapat kami bilang tao hanggat nabubuhay kami ay matakot kami sa iyo at sundin ang iyong mga utos. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat binusog mo na naman kami sa aming pagkain pangkaluluwa ni Ate Ason. Maraming salamat po. Patuloy mo siya pagpalain, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, wala tayong personalan. Biblical teaching tayo at inaagapay lang natin sa nangyayari sa ating paligid. Walang personalan ito. Wala akong galit sa mga binanggit kong mga tao. Sila yung may gawa niyan. Hindi ako. At yan ay pinalibas sa television, sa mga balita. Po, like, i-share. Kayong mga na-share, i-share nyo sa iba. God bless us all po. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si... Meron akong itatanong. Ate Ason, sino ang lolo natin? Si Juan Bautista. Ayan, narinig nyo po. Sa kasaysayan sa Biblia, siya lang po nakalagay na meron siyang apelyido. O, di ba? Sige, maglagay po kayo para meron kami may dagdag. Sige po. God bless us all po.